loan application review. Yes, bagong utangan na naman na nagpapaloan daw ng up to 500,000. At ang pinaka nakaka-intriga ay no harassment daw at no repeated calls. And madali daw applyan at fast disbursement. And highly recommended dito sa may reviews nila. For sure kayo, auto-click agad dyan, auto-apply dahil mukhang maganda. Pero kung ako sa inyo, wag muna. Dahil sa video nga na ito, malalaman natin kung ano ba yung totoo, makakatulong ba, or patuloy lang tayong ibabaon sa utang. So, ayun na nga, wag na nating patagalin, simulan na natin. So, disclaimer nga pala, itong video na to ay hindi panghihikayat ha na mag-apply kayo dito. So, this video is for educational purposes and awareness para nga malaman natin kung okay ba ina-apply natin or hindi. Requested nga pala nito. So, currently, may 4.6 na ratings at may 1,000 reviews. At eto na nga, may unang red flag na ako na nakita. Dahil dito sa may about this app nila, ang nakalagay ay more on saving goals and not utangan. And in-install ko na nga, naging utangan na talaga. At nakalagay sa may homepage nila ay up to 500,000 and wala daw kaltas, up to 24 months to pay. Medyo too good to be true, kaya nako, wag muna. And may nakalagay dito sa may ibaba na SEC registration at NPC, National Privacy Commission. Chinek ko naman itong kanilang application. So, wala akong nakita dito na sila ay registered sa SEC and NPC. Kaya, another red flag. Ayun, dapat yung tinitingnan nyo kung registered ba yung isang utangan online. Kung meron ba silang secondary license. Kung may authority sila na mag-operate as utangan nga. Ito naman yung mga sinagutan ko. So, purpose ng loan, educational attainment, number of credit cards, saan nakatira, email address. And pangalawa, about sa occupation, and pwede dito yung walang trabaho. Student, unemployed. So, in short, pwede sa lahat. And magkano yung monthly income? Tinry ko ilagay dito yung unemployed, pero kailangan pa ding ilagay yung monthly income tuwing kailan sumasahod. And sa emergency contact, isa lang yung hinahanap nila. And after nun, ay ID na. And after that, ay credit limit under review na. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng picture ng ID and wala ding verification, selfie. Hindi na natin kailangan mag-picture. Medyo nakakatakot yung ganito dahil ang konti lang nasasagutan tapos ang laki ng ipinapaloan nila. So ito na, congratulations, your credit limit has been approved. OMG, approve agad and select your desired loan amount and term to receive your funds immediately. Eto na nga ang nakita ko. So, unang offer, 30,000 agad-agad and up to 500K. Dito sa may 30,000 pesos, hindi siya 7 days dahil ang nakalagay dito ay 3 months, 6 months, 12 months, 18 months, at up to 24 months. At nung tinry ko nga yung 30,000 pesos and babayaran siya sa loob ng 24 months, ito yung nakalagay sa babayaran. So, meron akong babayaran na 1,375 at may 0.42% daw na monthly rate. So, lumalabas lang dito na yung pinaka-interest ay 3,000 pesos lang, which is napakalaking red flag para sa akin dahil para sa ganitong kaunti lang na sasagutan, na documents na hinihingi nila na requirements pero napakaliit lang ng interest. Pero sana nga sana totoo na ganito yung pinapautang nila sa mga tao dahil for sure maraming matutulungan to. Pero eto na nga ang sinasabi ko na expected ko na. Meron ditong processing fee na 300 pesos. So ayan, in-scroll ko pataas and may nakalagay dito, you need to pay processing fee nga na 300 pesos. Pagka daw kinancel natin, marirefund daw itong 300 sa loob ng 7 days. Which is, meron na ako na i-try na ganito and nagbayad ako ng 300 din. Kinancel ko ang loan pero walang bumalik na 300 sa aking e-wallet. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Pagka meron kayong uutangan na nanghihingi ng paunang bayad, nako, i-uninstall nyo na yan. Dahil pagka maglo-loan kayo, hindi dapat tayo yung magbibigay sa kanila ng paunang bayad. Dapat, ayan, kinakaltas nila doon sa ilo-loan natin or idadagdag nila sa interest. So, wala tayo dapat babayaran. Pero, ito na nga, ang pinakamalaking red flag na nakita ko na hindi ko sa inyo maire-recommend. So, yun nga, meron ditong processing fee na 300 pesos. So, ayan, processing fee, 300 pesos, merong hinihingi, which is ayokong ibigay dahil
Kung sa iba, medyo naliliitan dito na, sige, 300 lang naman dahil 30,000 yung uutangin ko, yung ibibigay nila sa akin. So, wag ganon yung mindset nyo. Ang 300 ay malaking bagay na. And nung tinry ko nga na i-click yung Pay Now, ayan, nanghihingi na ng mobile number, yung amount at reference number. Ganitong ganito yung na-applyan ko dati na, ayun, wala nga bumalik sa akin na refund. Kaya, nako, wag na. Wag nyo nang ipagpatuloy kung ayaw nyong sumakit yung ulo nyo at sumakit yung wallet nyo. At may nakita nga akong nag-rant online na sabi niya about dito sa Peso Vault ay, yung Peso Vault na yan ay, so ayan, nagbayad ako ng 750 tapos humihingi pa ng another 600 pesos. O di ba? Napakalaki na. So ano pa? Ano pa iuutangin natin? Dapat kinakaltas na lang nila 'to sa may uutangin natin, di ba? Nako, malaking red flag, wag na. And nag-search na nga ako online, ano pa ba yung about dito sa may Peso Vault. So nalaman ko nga na ito pala ay isang disguise o mapagpanggap nga daw na online lending application. And pagka ganyan na yung nakita nyo, wag nyo nang ipagpatuloy dahil, ayan, maaari nga kayo dito makatanggap ng mga pananakot, mataas na interest, expect natin na short term lang. So kung walang certificate of authority, wag nang ipagpatuloy. Kung hindi registered sa SEC, CIC, kung hindi sila compliant, wag nang ipagpatuloy. At syempre, magbasa kayo ng totoong reviews. Doon kayo sa 1-star rating or sa 1-star review. Huwag kayong nagbabasa sa mga 5 stars na kasi walang harassment, mabilis mag-apply, mabilis natanggap. So wag. Huwag kayong magpalin lang doon sa matataas na reviews nila. Doon tayo sa mabababa. So tandaan nyo lagi na pagka may paunang bayad, nako, wag nyo nang ipagpatuloy, i-uninstall nyo na dahil yan ay isang malaking mapanlin lang. At kung naipagpatuloy nyo naman yung pag-a-apply dito and nakatanggap kayo ng matinding pagbabanta, pwedeng-pwede kayong mag-report dito sa PNP, Anti-Cybercrime Group, sa SEC, para malaman nga nila na may mga nagrereklamo about dito sa may loan application na to. So nakakita na ba kayo ng ganitong iba pang klaseng loan application? Comment down nyo na kung ano yung pangalan ng loan app na yan para maiwasan nga din ng iba pang makakapag-try. At kung na-try nyo naman na to, comment down below din kung ano yung na-experience nyo sa kanila. Dahil ako, once na makita ko na ganitong may paunang bayad, auto-uninstall na to sa akin agad. At so nagtatanong nga pala kung ano yung ginagamit ko na wireless microphone. So ito yung ginagamit ko, yung Shisuo, na nakakabit nga dito yung isa and yung isa naman sa may phone ko. So kung kayo ay aspiring vlogger, content creator, and affiliate, napaka-nice na to. So nandyan yung link sa ibaba. So thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!